Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning, good morning, good morning. It's Monday morning, the 8th of April. Kumusta ho kayo mga bossing? Matagal ho tayo nawala, no? Hindi ho tayo nagbakasyon, trabaho lang ho tayo mga boss. Kaya pag medyo nawala ho tayo sa ere, marami ho kasi naghahanap kung saan daw ho ako. Nandito ho ako sa Pinas. So wala ho ako sa labas ng bansa. Busy lang ho tayo mga boss. Nagkape na ho ba kayo mga bossing? Kayo ho sa ibayong dagat. Kayo ho yung mga suki namin na talagang hindi makompletong araw. At hindi makompletong umaga, pasensya na ho kayo kapag medyo nawawala ho tayo kung minsan dahil busy ho tayo sa trabaho natin. May make-up naman ho tayo sa ating ginagawa ho dito sa ating Beta Glide program. So, Luzon, Visayas, Mindanao, good morning! Good morning! And sa mga suki ho natin sa ibayong dagat, particular sa US and Canada, ay kami babati sa inyong good morning mula sa Maynila. Good evening ho dyan sa inyo. Sunday pa rin. At yung mga suki ho natin na madaling araw na ho sa kanila kung saan kalat ho yung ating more than 11 million Filipinos abroad, overseas. Sila ho'y kalat. Taas na ho yung figures ngayon yan. So sila ho'y iba dyan sa atin, nanunood ho sa atin. By the way, millions na rin ho followers ho natin, subscribers natin sa YouTube. Ganun din ho sa ating television program dito ho sa Beta Glide. Emanating from our studio and sa ating ho digital transmission sa pamamagitan ho ng fiber optic transmission, ibang teknolohiya ho to, mula ho sa aming studio sa Timog, sa BMN studio, dinadiretso na ho namin yan, feed, diretso ho sa People's Television Network or the State Network. And then, yan ho'y napapanood nyo kami sa telebisyon at sabay ho yan, simultaneous showing sa aming YouTube TV, ganun din ho sa aming bitagmedia.com sa website and sa live streaming ho sa Facebook page ng Bitag Live. So, linawin ho natin yan, no? State Network, People's Television Network, PTV4, mas kilala ho yan sa TV ho, Luzon, Visayas at Mindanao. Hanapin nyo lang ho yan sa inyong mga channel and napapanood ho kami. And then simulcast sa Radyo Pilipinas 738. So, umpisahan ho natin mga boss. Coffee na ho. Coffee. Oh yeah. Matapang ho na coffee to. Medyo hyper ho tayo. Monday morning. Hindi ho tayo. Okay, very good. Mga boss, pabebe na, maarte na, pachorba pa. Mga bossing, hinihiram ko lang ho yung salitang yan sa aking gay makeup artist na si Jonathan. Ayan. Ang daming satsat nitong si Vice President Leni Robredo, samantalang tululaway naman na maging presidente. Pasensya na ho kayo, no? Pangmasa ho, dating ho natin. Kaya pag nagsalita ho tayo, diretso ho tayo, sagad hanggang buto. Umiepal na ho si Vice President Leni sa pamamagitan ng kanyang sulsulerong sul. Ano kaya pag pinalitan natin ng AA? Sulsulerong si Romy Macalintal na tumatakbong pagkasenador na malabo naman manalo sa 8 Onidor. 8 diretso pala, 8 Onidor. Itong dilawan si Macalintal, sinulsulan. Palitan kaya natin yung U-N-U, A-N-A, sinulsulan. Pangit pakinggan pag puro A eh. Itong si Leni, na kapag nagdeklara ng Revolutionary War, itong si President Digong, matik siya na raw, as in, si Leni Robredo ang magiging presidente! Palakpak naman dyan! Music! May bagong presidente sa pamamagitan ng Revolutionary War. Managinip ka. Pinagbasihan daw kasi nila ang saligang batas. Take note, magkaibang salitang Revolutionary War sa Revolutionary Government. Kapag naubos na raw ang pasensya nitong si President Digong, magdedeklara siya ng Revolutionary War, hindi Revolutionary Government. Masususpindi raw ang writ of habeas corpus kung lalala ang problema sa droga, rebellion at kriminalidad. Take note. Gets nyo mga bossing? Revolutionary War.
hindi revolutionary government. Magkaibang salita na yan. Iba talaga itong si si TL. Ewan ko ba kung bakit type kita, di ka namang ganda. May kanta na. TL, ako sa'yo, tululaway. Tululaway itong si BP. Tululaway, talagang maging presidente. Bay, tigilan nyo na kasi. Ang dami nyo mga Huwag na tayo magpa-epal dito. Delikado yan. Alam nyo mga boss, you know, one thing leads to another, one statement, and then manganganak, kasi iba dyan, sinusulsulan. Ang pakinggan siguro pag sulsulan. Okay, tama. Easy. Okay. Iba talaga kasi, ikaw naman kasi, Romy Maco, sinusulsulan mo kasi si Bepi Lenny. Ito naman si Bepi Lenny, si wannabe president, may payo siya kay President Digong. Kahit na raw gaano kahirap, kahit na gaano man itong mga bagay na kapareho nitong nahaharap daw sa mga bagay tulad ng droga, kriminalidad, at itong korupsyon, at rebelyon, kinakailangan daw habaan ang pisi, habaan ang pasensya. Huwag daw kara-kara ka basta magsasalita. Yan ang payo ni TLVP. What's TL? TL stands for tululaway. As in, nagsalita agad. Wala raw karapatan ang sino man naninilbihan sa gobyerno, lalo na kapag ikay nasa kataas-taasan na posisyon ng gobyerno tulad na maging pangulo na maubusan ang pasensya. Kinakailangan daw na mahinahon. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Huwag daw magagalit. Huwag daw magbanta. Huwag daw magsalitang gagamitin revolutionary war. Mga bobo! Hindi revolutionary government. Kasi pag revolutionary government, ibibigay sa iyo derecho. Sa unidor, derecho. Derecho, 8-8. Ang unidoro, ang derecho, ang pagiging pangulo. Revolutionary war, gera. Doon sa sinasabing ito'y isuspindi writ of habeas corpus, para naman nakakilos, para naman itong rebellion, para naman itong mga droga na to na medyo lumalala raw, sabi ng Pangulo, kapag siya'y naubusan ng pasensya. Palagay ko parang pain lang to. Palagay ko parang pakagat lang to ni Presidente. Palagay ko parang silo. Sinisilo eh. O parang patibong o bitag. Ikinagat! Hulog sa bitag! Si TLVP at saka si Romy Mac. Si Sulsulero. Okay, tigil! Music! Pam, 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 Solero. Okay. Sabi naman ni VP Lenny, mga boss, hindi naman daw siya nagsimula ng itong usapin na to. Oo, hindi ka nga nagsimula. Pinick up nyo lang doon sa punchline ng Pangulo. Ito naman si Solsolerong si Makalintal. Nagsalita agad. Actually, sinisisi pa ngayon ni Vice President, wannabe President, si VP TL Lenny, as in Tululaway, na ito daw, ang Pangulo raw nagawa ng isang deklarasyon. At tayo, pinakomento lang doon. Di naman ikaw may utak niyan, si Solsolerong si Romy Makalintal. Music!
Sol Solero. Change topic! Magandang umaga po sa inyo. Kayo ho ba'y nag-coffee na? Kapag hindi pa. Kayo talaga mga sarili, kayo mga boys talaga. Ikaw, Jonathan, sa likod ka, makeup artist ka. Ikaw, Jason, lumulobo ka na. Ikaw, James, tumatanda. At saka si Raymond, Kayo, pag nagsalita ako rito, talaga para mga green, talaga puro mga berdeng utak ninyo, Lunes na lunes. I'm sorry. Okay. Apology accepted. Tabla na tayo yan. Yan ang gusto ko dito sa mga taong mga gurachi na mga staff ko Marunong mag-sorry. Di ba? Marunong mag-sorry. Oh, by the way, dumadami mga Chinese workers nga raw pumupunta rito, inaagawan ng mga Filipino construction workers natin. At marami nagsasalita ng mga senador tulad ni Binay at ibang mga senador din dyan na sang-ayon na hindi dapat mapunta sa mga Chinese workers ang mga trabahong dapat sa construction, mga Filipino na tinawag tamad kamakailan. Di ba? Oy. Ano yung punchline? I am sorry. Nagsusorry na si Jermaine. Siya na lang magsusorry. Masisipag ang ating mga construction worker na hindi dapat agawan ng mga Chinong mga workers dito sa bansa natin dahil yung build na bilyones yan, dapat ang makikinabang dyan ay mga skilled workers natin, mga construction workers natin, mga Pinoy, hindi Chino. Kahapon nga pala, para nagsisi na ako. Pumunta ako sa isang sa depot at kausap ko, Chinese. I-outsource ko sana ang kanyang serbisyo pero naisip ko, para naman binigay ko sa kanila. Di ba dapat sa mga Filipino workers, nagsisi ako. Talaga nagsisi ako. Magaling sana yung mga diskarte niya, pero inisip ko, bakit ko ibibigay dito to samantalang marami namang mga Filipino skilled workers? So, ngayon pa lang, marunong nang humingi ng I am sorry. Hindi ko na po uulitin. Kukuha na lang ako ng mga Filipino workers na gawin yung sinasabing woodcraft or anything that's something to do with woodworks. Kaysa naman dito sa mga magagaling nga, pero sa kanila pupunta ang pera, ibang usapan na yan. Anyway, mga boss, kayo ba yung nag-coffee na? Medyo matapang tong coffee ko na to. Nangyari dito. Jonathan, hinanda mong coffee ko, mukhang may halo to. Huwag mong lagyan ng Dora, Baka mamaya inupahan ka na ng mga kalaban ko, Baka mamaya iinom ikaw ng coffee dito, mag-isay na lang ako, mayari ka, Tandaan mo, ine-ere kita. Alright, maayos ka. Anyway, mga boss, diretso ho tayo, pakinggan nyo ho to, kanina nag-live ho tayo, nagsalita ho tayo about the programs na gagawin ho natin ngayon. Ito yung ating program, Pinagpipilitan ho ng 5 US senators, mga senador ho to ng mga Amerikano. Hindi lang ho 5, sumama pa ho yung iba. So, dito na lang ho tayo sa 5. Na itong 5 na itong mga senador, kasama na ho ito rito yan. Kasama na ho yan sila. O, si Rubio, nandiyon makikita mo. Kung sino-sino pa yung mga kengkoy-kulokoy na yan. Okay? So, pinagpipilitan ho nitong 5 US senators at may kasama pang iba dyan. Yung isa, sinaw ulo, as in sinaw. You can see now, as in sinaw kintab. Sa Bisaya, bokal. Ay, yung iba dyan, pinagpipilitan ho nitong 5 senador na para bang tayo'y teritoryo ng US. You know, I love US and I stayed in the US for too long, but hindi ako interesado sa
na maging tayo'y may kabahagi ng US at papakialaman ho ng Estados Unidos. Tulad ho ng mga politiko ho nila, mga senador. Ang Pilipinas daw kasi dapat kilalanin. Kilalanin daw ang kahalagahan ng karapatan pangtao. Partikular yung nagtatanggol ng human rights. Whoa, really now? Hayaan na lang daw ng mga itong mga tagapagtanggol ng karapatang pantao at inilalaban, sinusulong ang karapatan pantao. Kaya, para daw sila'y magkaroon ng malayang paggalaw o pagkilos na walang takot at walang ganti sa ating gobyerno. Oh, talaga. Okay, ang dalawang kumag na senador na sina Rubio, Marco Rubio, yan dyan sa bande, ito. Saan ba? Susundutin ko kayang ano. Ito. Itong sa gilid na to. Itong nakapulang coat. At si Edward Markey, siguro yung vocal, yung sinaw ulo. Kinondinaho nila ang pang-aabuso ng bansang Pilipinas sa karapatan pantao. Now, tell me about it. Kasama rito ang pagdedetine raw dito sa senador natin na si Senadora Laila De Lima at yung political defender daw ho ng human rights na si Maria Ressa. Kilala niyo naman siguro si Maria Ressa? Nanawagan daw itong mga 5 senador na to na kung maaari palayain agad si De Lima, Laila De Lima, at huwag nang gipitin itong tagapagtanggol ng human rights na si Maria Ressa. Akala siguro itong mga 5 unggoy na to, mga puting unggoy na mga kolokoy na senador, kasama pa rin ang Pilipinas sa kalang teritoryo. Siguro ang tagal ng panahon, Isus Mariosep ngayon. Kung akong magsasalita rin dito, pag-untog-untugin ko itong mga hinayupak na to, ano? Pasintabi lang kung kayo yung mga nandyan sa US, mga Pilipino, Pilipino naman kayo, ano? And then you're voting in the US, maybe matagal na kayo sa US, who cares? Pero ako, magsasabi ho sa inyo, marami hong tumas ang kilay rito sa Pinas. Kitama man ang bansang Pilipinas, kung lumabis man doon sa sinasabing, kung ang pananaw ninyo tama Pilipinas, meron kaming sinasabing konstitusyon, ang Pilipinas. Merong mga bagay na sinusunod, pati yung hustisya, criminal justice system, yung ating sa constitution natin, sa constitution ho natin. Meron hong sinasabing co-equal branches, sabi rin ho to ni Pampilo Lacson, judicial system, kung saan yung sinasabing due process, binibigyan ng karapatan mapakinggan, binibigyan ng karapatan idepensa, due process marinig, na sinusunod. Kung medyo may kahinaan man or medyo may mali man doon sa sinasabing hakbang, sinusunod pa rin natin ng Pilipinas ang konstitusyon, hindi konstitusyon ng bansang Amerika. Nakalimutan itong mga puting unggoy na to. Ilabas ng mga 5 kolokoy na yan. Nawala ang Pilipinas sa mapa ninyo, mga kolokoy kayo, mga puting unggoy kayo. Ano bang pakialam namin sa inyo? You mind your work, and I will mind mine. Yan. Tama. Music! Ito mga sulsulero na to, parang si Romem. Sulsulero. Sino sinusulsulan niyo? Magsalsal na lang kayo. Susulsul kayo, mga putok sa buho kayo. Migil nga kayo. Ito mga 5 senador, papanglanan ho natin, ano? Si Senator, Democrat ho, Senator Ed Markey, si Chris Coons, and Dick Durbin, and Republican si Marco Rubio, and then si Marcia. Sila ho 5. And then may mga 6 California representative na nananawagan daw. Ganun din ang mga sinasabi nila kung sino man to, mga kolokoy na tong kita mo. Di ko maintindihan kung kamukha ni Mickey Mouse or kamukha ni ano ni Bugs Bunny, mga ito. Nakawala doon sa anyway, just shut your mouth and do your mind your work. Sabi nga ng President Digong, pakiulit nga Mr. President. You mind your work, and I will mind mine. All right, that's it. You said it more. Change topic.
Mga boss, you know what? Kami ho, sa larangan ho ng public service, talagang nilalapitan ho ang bitag. Ano? Kung kayo ho'y may reklamo sa pang-aabuso, pang-aapi, panlalabis, pambubugbog, mga bagay na medyo mahirap sa ibang mga public service program na gawin, ipabitag nyo ho. Ipabitag nyo. Kung pag-uusapan ay public service, pang-aapi, pang-aabuso, panloloko, bruskuhan ang dating, babay, ipabitag nyo. Walang iba kundi bitag ang pambansang sumbungan. Kung seryosong public service at talagang kaharap natin dito mga dorobo, siraulo, mga manggagancho, yung mga pasaway na sila pang nagre-reklamo na para bang bakit daw ang bitag? Kinakailangan magdala pa ng pulis, may mga barangay, city hall, business permit. Kundi ba naman kayo mga siraulo, mga nakatuwad ang kokotin, patatadyakan ko sa inyong mga lalamunan nito eh. Alam nyo, kami sa bitag, hindi kami marunong makialam, marunong kaming ipagtanggol ang mga inape, inabuso, nilokong mga manggagawa. Lalo-lalo na yung mga nagpupunta sa abroad, sa mga agency, recruitment agency, foreign or local agency. At saan man yan, kayo mga abusado, kapag kayo'y napunta sa bitag, tagaan nyo sa bato. Hindi kami nagbibiro. Ibang usapan sa amin. Sabi rito, bakit daw? Bakit? Bakit? May kalukuhan kayo. Hindi nyo magawa ng tama sa umpisa eh. Mga potok sa buho kayo eh. Nagsisiga-sigaan kayo. Halos malaglagin yung mga karsunsilyo at panty pag nandyan na kami. Tandaan, wala pa ako dyan ha. Itong mga sinasanay ko na mga, ito'y investigators ng bitag. Investigators ng bitag, ha? Abay, kini-question daw, ba't kinakailangan bitag ang pumasok? Bitag! Bitag, ha? Si Ben Tulfo. Bitag! Si Ben Tulfo. Bitag! Si Ben Tulfo. Ben Tulfo, si Bitag! Bakit daw? Kini-question. Sampalin ko kaya kayo mga potok sa buho kayo. Kaya kayo nare-reklamo. Kaya hindi nyo pinapansin yan mga nagre-reklamo, lumalapit sa inyo. Pag kami na, halos maipot-ipot kayo sa inyo, maihikay sa inyo mga lawlaw, butas-butas na mapapanghing pantit, karsunsilyo. Ngayon, usapang brusko. Bastos ba ako? Kung kinakailangan ko maging bastos, brusko, walang hiya, dahil walang hiya ho kayo eh. Kung kinakailangan ko rin dito maging, ito'y sabihin natin, nakakainis, nakakabuysit, nakakainis, nakakabuysit kayo eh. Kami naman, hindi kami marunong makialam, marunong kaming itabla ang laban sa mga taong mapang-api, mapang-abuso. Ipabitag, ha? Ipabitag. Iba, B-I-T-A-G, bitag. Hindi T-O-L-F-O. T-O-L-F-O, si Ben Tulfo. Pero ang bitag, institusyon. 17 years. Kaya kung kini-question nyo, ang bitag. Questionin yung lelo yung panot. Di ba? Questionin yung lelo yung panot. And you can tell it to the Marines. Pag kami lumapit sa inyo at kami nagtatrabaho, tao ko pa lang to naipot na kayo. How much more kung nandyan ako? Baka it's Mariosep. Kung baga sa Bisaya, suka kalibanga. May tabo sa inyo diha. Siguro, ay saba na diha. Panoorin lang to. Ang nireklamo ko po yung dating agency, yung Accelerate Manpower Agency. Huwag nyo na hong lapitan tong Accelerate Manpower Agency o AMA kasi puro palusot. Ang dami pang sinasabi, ayaw lang talaga magbayad. Hoy kayo, Accelerate! Huwag kayo loloko-loko ha. Hindi ka to us, if you want to sue us, walang problema sa amin yun. Ano ka kay Tulfo pupunta? May drone Medyo disrespectful to sasabi nyo bakit kayo kay Tulfo pupunta, ma'am. Mag-public servant kami, we're in the government channel. You should know that. Lumapit po ako sa Bitag, Kilos Pronto. Ang nireklamo ko po yung dating agency, yung Accelerate Manpower Agency. Gusto ko po makuha yung aking back pay. 13 month last salary, pati yung incentive. Ma'am, sana po maayos na po yung back pay ko, ma'am. Kasi nakailang follow-up na ako sa inyo eh. Puro na lang kayo follow-up, wala rin nangyayari. 5 buwan ka na nag-antay. Dapat 3 buwan. Sabi sa akin ng core ko po, baka 1st ng February makukuha ko na. Umasa naman rin po ako. Siguro mas maganda pakinggan muna natin yung recorded statement nito ng kumpanya na to. Hindi naman po nagtatagal to eh. Hindi naman nag-ano. Tsaka binibigay din agad to. The problem with them,
hindi lang makapaghintay. Nagpapalusot tong mga kolokoy na to eh. Kengkoy kumagat kolokoy. Ang sabi nila, hindi naman daw sila talagang pinaantay lang na matagal. At sabi nila, baka daw kasi may mga utang, kung di ba na kayo mga kulang-kulang eh. Di ba naman kayo mga utak-ipis na yan eh. Accelerate Manpower Agency. Hindi ko kayo minumura, nilalait ko lang kayo. Huwag nyo na hong lapitan tong Accelerate Manpower Agency o ama, kasi puro palusot. Ang dami pang sinasabi, ayaw lang talaga magbayad. Ay, bisitahin nga tong agency and magkasama ng police just in case to witness para dito komprontahin sila, kinakailangan humarap sila rito kasi kung hindi, yari sila doon sa sinasabing lokal na pamahalaan. Hoy, kayo, accelerate! Huwag kayo loloko-loko, ha? Ayun po yung building ng kulay green na yun. Pabalik-balik po ako niya, walang nangyayari. Kahit tawag po, follow up na lang po ako eh. Kaya lumapit na lang po ako sa Tagbilis po. Yung agency lang yung pupuntahan namin. Kasi sir, yung kabilang pinto po, opisina. Hindi naman kami mapasok sa kabilang opisina eh. Doon lang sa agency lang mismo. Papasokin ka Hindi na papasukin yung kasama yung barangay sa kapulis. Public yan po eh. Public yan, agency yan eh. Kausapin lang naman namin. Kaya mga may magbubulo doon. Sa building kayo? Sa building lang po. Pababa po yung taga-agency. Sabi po, kung kayo kayo package sila. Sila pong bumaba. Dito na kami para just to clarify things lang. Sige naman po namin talaga kung ano yung right para sa kanya. It's all happened lang, sir, na meron kami process na sinusunodin. Ayun lang po, siguro hindi na siya ganun na makapag-antay pa talaga dahil As far as we understood, ma'am, parang 3 months after the villa. Tama naman, sir. Actually, sir, ito yung document na hawak namin. 3 months after the complete requirements namin for back pay, hindi pa siya, sir, technically hindi pa siya lapse. Kasi na-receive po namin siya. Nawala po kasi siya sa amin October, right? Pero na-complete ang kanya requirements, sir, is December. Kasi naka-record naman siya. December 22, complete requirements siya para ma-process po ng accounting. So, kung magbibilang po tayo ng 3 months, this months pala talaga siya mag-lapse. Let's just cut the story short. Yes, Wednesday. As a head ng accounting ako lang Wednesday. Bakit tinatanong niyo sa amin, bakit kami pumunta? That's what you're asking? That's why we're here, kasi we want to get your side. Kasi hindi namin nakuha on. Ma'am, okay, pumunta kami. Para if ever na may pagka-problema, may police na tayo. Kasi ma'am, if you're watching or if you know what our program is all about, it's about public service. Nagulat ako nung Monday, kasi Monday ko yung ang daming tao sa baba, may barangay, may pulis. Siyempre parang kami, pati yung mga staff na may-ari nito, makiat na rin dito. Huwag naman sana na kailangan yung magdala ng pulis. I let you understand bakit kami may dala nun. Okay? Number 1, you have to go sa barangay. Okay, yung barangay mo is there to sector. That's why we brought barangay. Nilagay mo ba sa barangay ang Yes, ma'am. Meron po, ma'am. Okay. Number 2, kami lang pumupunta. Okay? Hindi namin balwakte ito, ma'am. Pupunta na ba kami ng doon? Of course not. It's for our security and your security too. Whatever happened kung magkagulo tayo, we have the police na nakakasakot sa lugar. It's the proper way. Sige, ma'am. If you're complaining what we did, anong maling ginawa namin? Yun nga, nagdala kayo ng ang daming tao dyan, nag-create What's wrong with that, ma'am? May witness tayo, no? Nakagulo ba, ma'am?
kliyente namin mawawala because of that incident. Then you can come to us, ma'am. If you want to sue us, walang problema sa amin yun. Ma'am, kasi ganito, may reklamo kayo eh. So we really need to get your side. Hindi kami bias, ma'am eh. We need to get your side. Kaya kami pumunta dito. Hindi ba pwede, hindi na marami, isang tao lang ang No, ma'am, hindi ma'am eh. Kasi hindi kami aalis, Hindi ma'am. kami sanay sa ganyan. Then Ayaw namin ng it's our way. It's our way. Because of your program, yung mga tao nga natin, ang yayabang. Pag may, kasi hindi nga nagkakaintindihan, yung kanilang tinukuhan, ang tawag yan, konting backpay nilang yan. Pag hindi agad nila nakuha, I'm sorry to interrupt you, ma'am. Hindi po fault to you. No, whatever. Lang yun, ma'am. Malaking bagay pa Sir, sa kanila. ang point lang dun is, nang dahil nga sa program ninyo, lumalakas ang mga loob ng mga tao. Kasi nga pagkaabot, alam nga sinasabi namin sa amin, kasi very popular ng show ninyo eh. Patutol po namin kayo. Wala kayong kwentang agency. Walang byword kayo. Kasi kayo yung byword talaga. Sorry. Pinagbabasa It's not because of us. You know what happened, ma'am? May miscommunication eh. Hindi binigay sa kanya yung exact date kung kailan siya mag-clear. All he know, clear na siya last October. Ano ka kayo turbo? Pupunta may gole. I'm sorry, mama. Medyo disrespectful to sasabi niyo bakit kayo kayo pupunta, ma'am eh. Mag-public servant kami, we're the government channel. You should know that. Oh, accelerate! Makinig kayo, accelerate manpower. Ha, pakinggan nyo to. Accelerate namin inyong pag-iipot sa inyong mga lawlaw na pantit karsunsilyo kung kinakailangan. Ayokong pakinggan, ipatulfo. Marami kami. Sinong tulfo? 3 tulfo eh. 3 tulfo lang. Si Rafi Tulfo, si Ben Tulfo, si Erwin Tulfo. Ang tulfo ho kasi, pag sinabi mo, linawin ko si Bitag. Bibitagin namin kayo. Ang tulfo, tao. Ang bitag ng bibitag, grupo to, institusyon. Ngayon, 3 lang ang tulfo na pwedeng lapitan. Una, si Ben Tulfo, si Bitag. Si Rafi Tulfo in action. At saka si Erwin Tulfo, Tutok Tulfo. Si Erwin, busy sa paglilibot sa ibang bansa, sa loob ng bansa. Kaming dalawa ni Rafi. Kaya lang sa akin, pagdating doon sa mga sinasabing barumbado, barubal, bastos, dorobo, walang iba, kundi si Bitag. Kami yung sinasabing, mga tao ko simple pa lang eh. Diplomasya pa nga eh. Kung ako yan, patayan ko na kayo ng camera, balig-bag kong mesa ninyo, wala naman makakita eh. Tatalikod lang siguro ang barangay, tsaka kita nyo ang ugali, maliit lang naman. Maliit lang bang 18,000? Malaking pera na yan, kundi ba naman kayo mga honghang gunggong. Ngayon, bakit daw? Popular daw kasi ang programa. Oh, popular kaming 3. Rafi Tulfo, Ben Tulfo, Erwin Tulfo, pero mas popular ang Bitag pagdating sa sinasabing bruskuhan. Kung kinakailangan maging bastos kami, babastusin namin kayo. Eh, in that day, disente naman kayo, may mga saltik-saltik kayo. Bakit kailangan Tulfo? May DL, may Dole naman, may NLRC naman. Yun nga ang gusto ninyo eh. Kasi matitenga doon sa NLRC, sa Dole, mga inutil din yung mga yan eh. Sa amin, hindi eh. Ipot agad kayo eh. Ganun lang labas eh. Suka kalibanga kung sa Bisaya. Wala na maraming sat-sat. Eh, huwag niyo nang uulitin. Pag nakalapit sa amin, naku, sus Mariosep kayo. Brusko ba kanyo? Bastos ba? Okay lang. Hindi naman popular contest, hindi naman beauty contest to. Ganun ba? Wala naman problema sa amin eh. Kung tawagin nyo kami bastos, brusko, basta sa amin, tatabla namin ang laban ng ito'y laban sa inyo dahil sa inyong pang-api, panloloko, panggagansyo. Doon sa mga taong walang kalaban-laban, mahihina, walang takbuhan. Kaya bitag. Una. And then may mga Tulfo, 2 Tulfo pa. Si Rafi Tulfo, si Erwin Tulfo. Meron ba ako nakalimutan? Wala. Meron ba? James, palala mo nga sa akin. Meron ba? Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Ben Tulfo, si Bitag. Sipahin kaya kita. Meron ka pang sinasabi? Nag-sorry na nga ako eh. Sorry ah. Sige.
Ito hong programa natin nag-iisang pambansang sumbungan sa umaga, sa prime time, sa gabi. 24/7 ho kami napapanood sa pamamagitan ho ng aming YouTube TV at Bitag Official. Libre ho yan. Dami ho namin ng mga segments na pwedeng panoorin. Marami hong napupuyat. Sinisisi ho kami. Parang naa-addict ho sila sa papanood. Itong kagandahan dito, libre ho to eh. Everyday, marami ho kaming palabas at marami hong nagugulat doon sa mga classic ho na mga palabas ho namin. Kumbaga, where were you when we were just out there? You know? Like a wrecking crew. Kaya lang ngayon, naninibago ho, parang bago ang dating. Kaya talagang sadya ho namin binabalik yung mga classic ho namin. Kaya lang, transition ho kami sa new generation kung paano ho nag-originate ho yung bitag sa estilo ho namin. Marami ho kasi nagtataka, ganyan ba ang bitag? Eh, where were you when we were out there lording it over? Oh, well, anyway, sige, mapapanood nyo. Ito sample to Ang mga staff ho ng bitag, train ko ho marunong ho silang sumabat. Marunong silang maging brusko. Pero hindi bastos Baka kung sinasabi nyo, isa sa mga staff ko, bastos, baka nagkakamali kayo. Baka sa ibang programa yon, hindi sa amin. Sa bitag ho kasi, pag bastos kayo, bastos din kami. But we're always carried the name B-I-T-A-G. B-I-T-A-G. Alam niyo ibig sabihin yan? Bitag. Eto, nakipagsubukan Eto na naman. Yung aking ginugroom. At marami ho akong ginugroom isa-isa. Tinitrain ho namin sa ngalan ho ng sinasabing serbisyo publiko doon sa mga taong kinakailangan, you say it right in your face. Panorin. Asan niya ito bang problema? Teka. Okay lang, oo. So, paano trespassing? Pinapasok kami. Anong trespassing? Palabas ko nga kayo Palabas na kayo ng kliyente ko Kita na pulis. Oh, di pa kuhaan mo ng pulis, may pulis sa labas. Lumalapit sana kami ngayon, kasama ko si Jennifer Nusa at saka yung isa pang asawa ng OFW na si Rosita Retuertas para humingi sana kami ng tulong sa Bitag Kilos Pronto nang sa ganon ma-actionan yung kaso nila sa Saudi. Ang kontrata nila ay 2 years po, pero 1 taon at kalahati na silang nagtatrabaho doon na kung saan sa 1 taon at kalahati na yun, palaging delay yung sahod nila. At pag nagsumbong sila sa Polo, 1 buwan na i-delay pa ng higit yung sahod nila. 6 months na paso na yung ikama at hindi sila binabayaran ng overtime pay nila. So kaya sa lalong madaling panahon sana matulungan kami ng Bitag Kilos Pronto nang sa ganun ma-actionan agad yung kaso ng aming mga asawa doon na mapauwi na kaagad sila dito sa Pilipinas. Kami po ay nanawagan sa iyo na sana po ay mapauwi nyo na po kami sa lalong madaling panahon. Yung agency po namin ay hindi po masagot kung kailan po kami mapapauwi. Ang aming pong hinanahin dito ay 3 buwan nang hindi pinapasahod at 6 na buwan na expire ng aming ikama. At natatakot na rin po kaming lumabas kasi nung nakaraang buwan po ay nagpadala po ng pulis ang aming amo at inilagay ang 3 sa mobile. Kaya natatakot po kami at na kung ano po ang mangyayari sa amin dito. Sir Bentol po, sana po masolusyonan nyo na po itong aming problema kasi hirap na po ang aming pamilya. Nasa linya ng telepono natin, sir. Si Tessie Manatad, may-ari ho ng HMO International Human Resources. Ma'am Tessie, magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi, sir. Ilan? On-the-air po ba to? Nasa ere ho tayo, ma'am, Sa government station ho tayo. On-the-air mo, sir. Ito'y public service ho to. Wala ho masama sa pagtulong ho sa kapwa. Gusto ko lang malaman, ano hong ginagawa ng ating agency para dito ho sa mga nagre-reklamo, expire ng ikama, 6 months na ho, nagmamakaawa. At natatakot na ho sila. Actually yan, sir. Yung mga tao nandun na ngayon sa agency na naka-accredit sa agency rin ng HMO. In-accommodate po sila doon, 11 po sila ngayon. Maayos po ang lagay nila po. Ang problema lang po talaga, yung sweldo na dapat lang i-claim dahil ang employer, bumagsak yung kanilang pinagtatrabahuan. Ngayon, ang employer hindi pa nag-show up nung first hearing nila sa Saudi labor. Ang agency namin nag-suggest do sa ibang aplikante na
11, kung po pwede ba kayong hanapan namin ng trabaho, kung papayag kayo, kung sino papayag sa inyo. May mga pumayag ho ba, ma'am? Mayroon naman daw po, pero hindi sinasabi ko anong mga pangalan. Sa- Iba po dyan, eager talagang umuwi. Pinakikiusapan ko po kay Attorney Hasim. Sabi niya, titingnan ko test ko anong magawa ko, kung anong ma-release ko doon sa labor. Kasi kailangan ma'am. Okay, ma'am. Okay. Sige, ma'am. At least nalaman ho namin na meron ho kayong ginagawa. Meron po talaga. Sabi ng mga OFW, wala raw pumayag sa kanilang lumipat at hindi totoong bumagsak ang kumpanya. Nag-message sila sa YouTube sa amin ngayon. At nanonood sila ngayon sa Saudi. So, kung ano sinasabi mo ngayon, kinokontra nila. O yung mga nanonood sa atin, mga nandyan, mga OFW natin, sabay, napapanood sa YouTube, sige, padala nyo ang message ninyo kung anong gusto ninyo. Dahil live tayo napapanood na sila mismo. Sabi ho nitong isa, noon pa, Sir Tulfo, hindi po expired yung ikama ay sinabi na namin sa kanilang problema dito. Sabi ng isa, noong 2018 pa. Ito naman ang isa, sinabi niya, reklamo kami sa agency. At yung isa naman, wala pong may gustong magstay, lahat ho gustong umuwi. Kasi ito na, pakikiusap, live tayo napapanood ngayon sa YouTube TV natin. Ay, sir, meron na pong repatriation advice po yun, lahat. Repatriation advice. Kumusta naman yung ikama? Kumusta yung nation certificate? Yun nga po, kaya Kumusta yung exit visa? Gawin mo muna tong tatlo na to bago mo sasabihin sa akin yan. Kaya, Tess, tulungan na lang natin, ha? Okay, Tess? Opa. Wala ka naman choice, kaya tutulong ka eh. Ayaw mo sa gusto. Yes. Kasi kung hindi, mayroong nag-text dito. Ito, nanonood pala sa Women's Correction. Ipadala nyo, sir, dito yan. Kami nang bahala. Women's Correction, sir. Bakit naman napunta tayo dyan? Hindi, nanonood sa atin, Lisa. Sir, pasayahin nyo ako. Hindi, sir. Anong gagawin ko? Tingin, binabasa ko lang, oh. Ayun, live na live. Ano magagawa ko? Sa kabilang linya natin si Josefino Torres. Nandyan sa OWA. Anong tingin niyo ho dito sa parting to? Ano po yung nararapat na asikasunin muna niya yung mga ikama, yung no objection certificate, yung exit visa, at saka mag-issue ng ticket. Ayun. Yung pinakamagaling, yung ticket, napakadali. We will talk with the agency niya dyan sa Saudi, at saka yung employer niya. I-work out natin na bigyan sila ng ikama. Okay. Tess, baka na tuldo ka na ho natin, Tess. Wag na ho natin pilitin kung ayaw ng mga OFW natin. Isipin mo na lang, asawa mo to, kapatid mo to, pamilya mo to. Madali magsalita dahil hindi mo ka ano-ano, pagkakitaan lang natin sila, pera lang tingin natin. Ituring na natin silang mga Pilipino at kapamilya natin, kapuso natin, kasambahay natin, kapatid natin. Alright, magagawa mo, Tess? Sige sir, pwede kayo from time to time bigyan sa amin ng report. Wala pong Tess, hindi ko kailangan ng report. Kilos! Pronto! Yun na po. Okay! Kailan niyo ho magagawa to? ASAP? Ano po ako, so kukonect po ako sa inyo kapag anong development. Ay, hindi. Kami pupunta sa iyong tanggapan para makita namin. Ayaw namin connect. Sa Bitag, kasama ko yung mga complainant. Pwede kay Miss Tess. Kasama ko sa anak ng mga complainant. Pwede po kayo na po, saka walang camera. How? As Oo. to us na lang po. At saka kailangan isama natin yung complainant ko. Grupo ng Bitag na lang.
Ito lang kasi kasama naman namin sila, baka pwede niyong kausapin. Kausapin lahat natin, sila, oo. Andito na kami. Pero sana kung off camera. Tinawagan naman ka. Ano pa bang ano nyo? Tinawagan na nga si Ma'am Tess kahapon. Ano pa bang ano? Ito ay paglilinaw lang. Kasi mother ko kasi yung... Kaya nga. Paglilinaw. Pinaprotektahan ko. Paglilinaw lang naman ito. Kaya kami nandito. Kaya pinadala na kami ni Mr. Tulfo. Usually, as per Saudi labor law, hindi naman kasi talaga immediately na nag-repatriate sila. Kasi may due process po close. So, ang amin lang is, inaasikaso namin yung mga asawa ninyo. Tapos, may due process na po talaga. Sir, question, sir. Gaano ka due process yung sinasabi niyo due process? Ma'am, di ba may claim sila na unpaid salaries? Di ba? So, yung unpaid salaries, nilalaban po talaga sa labor code. Hindi po basta-basta makukuha po yan. Madam, pwede po kayo makausap. Ako? Yung attorney ko. Yes, attorney. Apo. Attorney, ano po bang problema? Teka. Okay lang, oo. So, paano trespassing? Pinapasok kami. Anong trespassing? Palabas ko nga kayo eh. Palabasin na kayo ng kliyente ko eh. Sinabi niyo bang palabasin? Pinapasok kami. Di pa kuhaan mo ng pulis, may pulis sa labas. May pulis sa labas. Paano trespassing? Pinapasok niyo ako, di ba? Ito ang sumisigaw. Kausapin niyo ang abogado niyo. Kausapin niyo ang abogado niyo. Huwag niyo pong magluluhan ganyan. Hindi. Respeto niyo rin sa amin. Huwag niyo po ko sa tasa ng boses. Hindi kita tinatasan ng boses. Hindi kita pinatasan ng boses. Ikaw ang bastos. Tinatasan ng boss. Pinapasok niyo kami maayos dito Ano, attorney? Papahuli niyo ako. Trespassing ako dito? Trespassing ka dyan. Paano ako naging trespass? Nandito ka ba? Nakita mo ba? Ihabla ko yung boss mo. Ihabla nyo. Sige, walang problema. Ihabla nyo. I-record mo ito? Ihabla nyo. Walang problema. Ihabla kita. Ihabla nyo kami. Walang problema. Ano ba? Hindi ako kakalma. Paano ako kakalma? Please. Okay na sa amin. Okay na nag-uusap kami rito Umingayapal ka lang dyan Di ba sir, ang issue din naman mga mister nila is about yung sa ikama nila. Oo. Kamusta yung ng ikama? Yung ikama, I think, gagawa na ng paraan ng Ministry of Labor yan. Oo, kasi katulad niya, yung asawa niya ay ko. In-apply dito, yun yung contract dito. Tapos pagdating dun, iba yung May violation na po tayo na sa POA. Tama yes, po ba? Ano ibig sabihin yung binigay na trabaho ng employer? Hindi na natin hawak yung pagdating doon. Okay, nandun na may violation ng employer. Pero pagdating sa'yo, ang controllable na po kasi yun. So, kagagawa na ng employer yun, hindi na namin kagagawan yun. Anong call ng agency pagdating sa ganun? Makikipag-usap na lang kami sa tao kasi hindi naman din namin gusto po yun. Okay. So, yung mga bagay na yan, willing to support naman ng kahit papano makatulong ng kahit magkano, yung mga gano'n. Willing to support kasi hindi naman tayo kailangan dito manggulo. Okay. Wala naman ang gulo. May nanggulo po ba? A matter ng mga situation na ito. Hindi namin to sinasadya. Kayo nga. Walang may gusto nito. Nandito po kami bilang serbisyo publiko po, nilapitan nila kami. So ano na lang yung magpapangako niyo po? Andito yung pamilya Dumayo, Quezon, Nueva saan po, Bulacan, kung saan. Ano na lang yung pwede? Pwedeng one by one makatulong pero hindi lahat. Ang ibig sabihin, offer ako ng something but it's not that good na parang mag-demand kayo sa akin na malaki. Sample ho namin yan, Kami ho sa Bitag, ako ho mismo ang trainer para ho sa mga staff ko ho, Extension ko ho sila,
Ngayon, bakit ho natin ginagawa to? Gusto kong sabihin sa inyo, kayo mga putok sa buhong, mga dorobong, ewan, mga gunggong, nire-reklamo sa inyong panlulokong, kakapal na mukha nyo. Dahil sa kakapalan ng mukha ninyo, andyan din kami, mas kapal pang mukha namin para ipahiya kayo. Kasi unang-una, didemanda kayo. Kahit sino pang abogado, huwis piskal, chief justice pa siguro, matatawa sa inyo. Bobo. Bobo ang inyong abogado. Abogada pala. Abogaga ang tawag dyan. Kaya kung ikaw man abogaga, wiretapping nga ba? Go ahead. Samahan pa kita. Sabihin mo anytime, sige, magdemanda ka, samahan kita. At the same time, may security ka pa, may backup ka pa, sasakay ka pa sa premium SUV ni Bitag para ihatid ka roon sa may tulak, sa may sipa sa iyo, doon mismo sa harap ng huwis. Para pakita sa iyo, baka sabihin ng huwis o piskal pa lang, napaka-boba mo. Mga bobo! Yan na nga bawal nga hindi ba? Bawal ang maging boba. Pag naging abogado, bawal ang bobo, bawal ang boba. Ganun lang kasimple. Public service lang ho, alam personal lang kung kayo tatamaan, no? Kami ho'y magpapaalam na, but at the same time, nagsasabi sa inyo, tumutok lang ho lagi sa Bitag Live. Nag-iisang pambansang sumbungan, nag-iisang issue and analysis, no holds barred, unfiltered din ang dating ho namin. See you tomorrow! Adios!